Sa video na ito ay tampok ang isang uri ng ibon na kinatatakutan ng mga makamandag na mga ahas. Mga nakakamangha mga lugar na hindi mo aakalaing nag-e-exist pala. Mga kakaibang mga bagay at pangyayari na kung hindi nakuhanan ng mga video at larawan ay siguradong hindi mo paniniwalaan. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Alam nyo ba na bukod sa agila, mayroon pang isang ibon na tunay na bangungot para sa mga ahas? Ito ang Greater Kokal o mas kilala sa tawag na Snake Hunter. Itinuturing ang ibon na ito bilang berdugo ng kalikasan. Ang Greater Kokal o Centropus sinensis ay isang ibon na karaniwang matatagpuan sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Madali mo itong makikilala dahil sa itim nitong katawan, kayumangging mga pakpak at matingkad na pulang mata. Kaya nga may dating talaga na parang tulisan ang itsura. Ang nakamamangha pa rito, hindi lang basta tapang ang meron ang ibon na ito. Meron din itong diskarte dahil kapag umaatake ang Greater Kokal, hindi ito padalos-dalos. Madalas, dahan-dahan itong lalapit sa kanyang target. Halos hindi gumagalaw ang mga damo sa kanyang paligid para itong isang bihasang hunter na naghihintay ng tamang tiyempo. May mga obserbasyon pa nga na kahit makamandag na ang uri ng ahas, kaya pa rin itong labanan ng nasabing ibon. Hindi ibig sabihin na immune na sila sa lason. Pero dahil nga sa bilis ng timing at paraan ng kanilang pag-atake, naiiwasan itong matuklaw ng kanilang kalaban. Sa murang edad pa nga lang, ang mga inakay ay natututo na sa pamamagitan ng panonood at paggaya sa kanilang mga magulang. Kaya habang lumalaki sila, nahahasa na ang kanilang instinct sa panghuhuli. Hindi ito basta survival, isa itong likas na kakayahan na ipinapasa ng kalikasan sa bawat henerasyon. Isa sa pinakamalaking kayamanan ng bansang Madagascar ay ang baobab tree na tinatawag ding Rinala, na ang ibig sabihin ay Mother of the Forest. Itinuturing ito bilang Tree of Life dahil nagbibigay ito ng pagkain, tubig at masisilungan hindi lamang sa tao kundi pati na rin sa mga hayop. Ang baobab tree ay isa sa pinakakakaibang puno sa ating mundo. Parang baliktad na puno dahil sa itsura nitong tila ugat ang mga sanga. Pero hindi lang ito kakaiba sa paningin, kundi napaka-importante rin sa kalikasan at sa mga tao. Ang bunga nito na tinatawag na baobab fruit ay mayaman sa vitamin C. Ang mga dahon nito ay pwedeng kainin at ginagamit din bilang traditional medicine. Alam nyo ba na ang katawan ng malalaking puno ng baobab ay kayang mag-imbak ng tubig sa loob mismo ng nasabing puno, kaya naman nabubuhay sila kahit sa matinding tagtuyot sa Afrika. Para itong natural na water tank ng kalikasan. Kakaiba rin ang balat ng punong ito na may kakayahang muling tumubo kahit na ito ay masira. Namumulaklak din ang puno na ito pero isang gabi lamang. Kinaumagahan, malalagas din ito kaagad. Nabubuhay nga raw ang baobab tree ng hanggang 2,000 years. Ayon pa nga sa mga eksperto, nagsimula sila mahigit 21 million years ago. Kaya naman masasabing isa nga ito sa pinaka-mystical at unique na puno sa ating mundo. Ang baobab tree nga daw ay simbolo ng resilience, survival at talaga namang mga kababalaghan sa ating kalikasan. Alam mo ba na ang Yellowstone National Park sa Montana, USA ay ang kauna-unahang national park sa buong mundo since 1872. Nakatayo nga ito sa ibabaw ng isang super volcano na tinatawag na Yellowstone Caldera. Dito ay makikita ang mahigit sa 300 active geysers. Nakakaranas ang lugar na ito ng halos 1,000 hanggang 3,000 lindol kada taon. Ang makukulay na mga tubig ay galing sa heat-loving bacteria na nagbibigay ng iba't ibang nakakamanghang kulay nito, kaya hindi na nga nakakapagtaka kung bakit taon-taon ay umaabot sa milyong-milyong mga bisita ang dumarayo rito para masaksihan ang taglay na kagandahan ng lugar na ito. Dahil nga sa kahalagahan nito,
idineklara ang Yellowstone National Park bilang UNESCO World Heritage Site noong 1978. Kakaiba talaga ang trip ng mga nature lover. Hindi nila alintana ang peligro na naghihintay sa oras na gumuho o bumaliktad ang iceberg na ito. Makikita naman sa malalaking tipak ng iceberg na ito ang dalawang lalaki na tila naglalaro pa rito. Ilang saglit pa nga ay makikita ang pagtaob ng malaking tipak ng yelo at pumailalim ang dalawang lalaki. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Alam nyo ba na sa Norway, matatagpuan ang pinakamalaking tidal current sa buong mundo? Kilala nga ito sa tawag na Saltstraumen, isang makitid na daluyan ng tubig sa bahagi ng Bodo Municipality sa Nordland County. Sinasabing nabuo ang malalakas na tidal current na ito 3,000 years matapos nga ang iceberg. Umaabot ng halos 40 kilometers per hour ang bilis ng tubig rito, dahilan kaya nabubuo ang pinakamalalaking whirlpools at mga agos. Pinakamalakas nga ito tuwing spring, kapag full moon o new moon. Kayang-kaya nga nitong hilahin kahit pa ang malalaking mga bangka. Sa katunayan, mas malakas pa nga ito kaysa sa sikat na Naruto whirlpools ng Japan at napabilang rin ito sa tanyag na Guinness World Records bilang the strongest tidal current in the world. Itong dahilan kung bakit paboritong puntahan at pasyalan ng mga nature lovers ang Saltstraumen, isang likas na himala ng kalikasan na talaga namang nakakamangha. Isa sa pinakamalaking palaisipan sa Amerika ang Devil's Tower, isang dambuhalang bato na umaabot ng halos 900 feet ang taas. Idineklara ito bilang National Monument noong 1906 ni dating Pangulong Theodore Roosevelt. Ang Devil's Tower ay isa sa pinaka-unique na rock formation sa ating mundo. Mapapansin mo kaagad ang vertical na hugis nito na para bang pinagpatong-patong na mga haligi ng mga bato. Ayon sa siyensya, nabuo ito mula sa molten rocks o mga lava na tumigas sa ilalim ng lupa. Habang lumalamig, nag-crack ito at bumuo ng mga hugis haligi na nakikita natin ngayon. Pero ang misteryo, wala itong malinaw na pinanggalingang bulkan sa paligid nito. Kaya hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin kung paano ang eksaktong pagkabuo ng istruktura na ito. Para naman sa mga Native American, hindi lamang ito basta ordinaryong bato. Isa itong sagradong lugar na may sariling alamat at kahulugan. Kaya hindi lamang ito geological wonder, kundi bahagi rin ng kultura at kasaysayan. Sa unang tingin, iisipin mong ito ang lagusan patungo sa mundo ng mga diwata at mga engkanto. Tinatawag itong Centella Lights. Hindi ito edited or eksena mula sa pelikula. Ito ay totoong dokumentaryo na nagpapatunay na may mga kabuti, mga dahon, puno at mga insekto sa kagubatan na may kakayahang maglabas ng nakamamanghang liwanag. Ang sekreto ay ang tinatawag na foxfire. Ito ay isang bioluminescence kung saan ang mga fungi ay kusang naglalabas ng nakakamanghang liwanag. Nangyayari ito dahil sa isang chemical reaction sa loob ng organismo. Parang natural na glow in the dark. Kaya kapag gabi at madilim ang kagubatan, makikita mong tila umiilaw ang mga kahoy at ang lupa na nagbibigay ng kakaiba at halos parang enchanted na itsura. Hindi ito magic. Ito ay pure science. Pero dahil nga sa itsura nito, madaling isipin na parang may hiwaga ang lugar na ito. Alam mo ba na kahit nasa tropical country tayo, may hailstorm pa rin dito sa atin sa Pilipinas? Oo, tama ang narinig mo. Yung ulan na may kasamang yelo. Oo, tama yung narinig mo. Ito yung ulan na may kasamang yelo. Pero wag kang mag-alala. Hindi ito kasing lala na mga napapanood mo sa ibang bansa. Bibihira lamang itong mangyari at kapag nangyari man, kadalasan maliit lamang ang mga yelo. Sa ibang bansa, ang hailstorm ay pwedeng maglabas ng kasing laki ng golf ball
at sa lakas nga ng impact ay kaya nitong basagin ang salamin at sirain ang mga bubong. Walang ligtas kahit ang mga sasakyan, mga bahay at kahit sino mang nasa labas. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang simpleng ulan ay nagiging isang mapanganib na hailstorm. Kaya kapag nakita mo na tila ba nag-iiba na ang langit at lumalakas na, nagsisimula na ang pagbagsak ng hailstorm, humanap ka na kaagad ng masisilungan dahil hindi lamang tubig ang maaaring bumagsak mula sa langit. Kung may isang lugar nga daw sa mundo na parang hindi mo matatagpuan sa ating planeta, ito nga ay ang bansang Iceland. Dito mo makikita ang Aurora Borealis, isang tila sumasayaw na liwanag sa kalangitan. Ang Iceland ay parang kombinasyon ng apoy at yelo. May mga glacier, ice caves at snow-covered mountains. Sa kabilang banda naman, may mga aktibong bulkan at geothermal hot springs. Isang bansa na sabay mong mararanasan ang malamig at mainit na bahagi ng kalikasan. Nandyan din ang mga dramatic landscapes na mas nagpapakita ng ganda ng ating kalikasan katulad ng mga talon na parang eksena sa pelikula, black sand beaches at malalawak na lupain na parang ibang dimensyon. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit dito kinukuhanan ang karamihan ng mga Hollywood films. Sa bansang Pakistan, isang malaking trahedya ang naganap noong June 27, 2025 sa Swat River. Isang malaking pamilya na binubuo ng humigit kumulang 17 hanggang 22 katao ang nagpipiknik lamang sa tabing ilog, pero sa loob lamang ng ilang minuto ay nagbago ang lahat. Dahil sa malakas na ulan sa kabundukan, biglang tumaas ang tubig na naging sanhi ng malakas na flash flood. Natrap ang pamilya sa gitna ng rumaragasang ilog, magkakasama sa isang maliit na bahagi ng lupa, habang unti-unti nga na lumalakas ang agos. Mahigit 2 oras silang naghihintay ng saklolo, pero huli na ang lahat. Isang nakakakilabot pero kamangha-mangha naman na pangyayari ang naganap sa Brazil noong September 15, 2017. Habang abala sa pangingisda, ang dalawang magkaibigan na ito ay biglang bumukas ang lupa. Isang napakalaking sinkhole ang biglang lumitaw sa mismong ilalim ng kanilang kinalalagyan. Imbis na tuluyan ngang higupin ng nasabing sinkhole ang kanilang bangkang sinasakyan, perpektong napapwesto ito sa ilalim mismo ng isang malaking tubo na nagsisilbing lifeline ng dalawang lalaki. Para bang may hindi nakikitang kamay na umahawak at nagliligtas sa kanila. Maya-maya, dumating ang rescue team upang iligtas ang dalawa. Isang patunay na talaga namang kung hindi mo pa oras, laging may paraan. Ang orchid mantis ay isa sa pinakakakaibang insekto sa mundo. Sa unang tingin ay mapapagkamalan mo itong bulaklak, pero isa pala itong praying mantis. Ang mga insektong katulad nito ay makikita sa mga bansa sa Southeast Asia, katulad ng Malaysia, Indonesia at Thailand. Ginagamit nito ang mala orchid na itsura para makaakit ng mga insekto katulad ng bubuyog at paru-paro, at kapag lumapit ang biktima nito ay doon na sila biglang aatake. Noong December 2010, marami ang nagulat nang biglang naging kulay green ang Goldstream River sa British Columbia, Canada. Pero huwag kang mag-alala dahil ayon sa Ministry of Environment ng Canada, ang ginamit na kemikal ay non-toxic at hindi nakakapinsala sa mga isda katulad ng mga salmon o sa kapaligiran. Ang dahilan niyan ay ang paggamit ng fluorescein, isang non-toxic dye na karaniwang ginagamit para subaybayan ang daloy ng tubig sa plumbing at drainage system. Pinaniniwalaan naman ng mga otoridad na ito ay isa lamang uri ng prank o gawa-gawa lamang ng mga vandal dahil may mga ulat na naging kulay green din ang isang fountain sa kalapit na Veterans Memorial Park sa parehong araw. Bumalik naman sa normal ang kulay ng tubig sa ilog sa loob lamang ng 1 oras matapos ang nasabing insidente.
Nauuso ngayon sa Amerika ang tinatawag na storm chasing. Para sa ilan, ito ay hindi lamang libangan, kundi mismong hanap buhay. Kung pamilyar ka sa sikat na meme na ito, nagmula ang eksena na yan sa video na ito. Sumikat ang lalaking ito dahil sa matinding tapang, habang karamihan ay tumatakbo palayo mula sa nasabing ipo-ipo, siya naman ay matapang at sumugod pa papalapit dito. Maswerte pa rin tayo dito sa Pilipinas dahil bibihirang magkaroon ng ganito kalakas na ipo-ipo dahil kung nagkataon, maraming bahay ang talaga namang wawasakin ito, lalo na yung mga gawa sa mga light materials. Marami ang nag-aakala na mga ganitong kaganapan sa mundo ay sa pelikula lamang makikita. Pero believe it or not, totoo ang mga ito. Ito ang pinakamahaba, pinakamalaki at pinakanakamamamanghang bitak na matatagpuan mo sa mundo. Makikita ito sa Africa kung saan unti-unti nang nahahati ang napakalaking kontinente. Kasabay nito ay ang unti-unti ring pagkabuo ng isang bagong isla. Kilala ang fenomeno na ito bilang East African Rift. Ito ay isang napakalawak na bitak sa lupa na umaabot ng halos libu-libong mga kilometro. Ito ay resulta ng paglayo ng tectonic plates kung saan unti-unting naghihiwalay ang bahagi ng kontinente. Sa paglipas nga ng milyong-milyon pang mga taon, posible nang magkakaroon ng bagong mga karagatan sa lugar na ito. Isang bibihirang proseso na actual mong makikita sa kasalukuyan. Mayroon pang ibang rift-like formation na makikita rin sa ibang parte ng mundo katulad na lang sa bansang China kung saan hindi mo nga malalaman kung matatakot ka ba o mamamangha sa bitak dahil nga sa sobrang ganda ng formation na ito. Ang nilalang na ito ay tinatawag na axolotl. Kamag-anak ito ng salamander. Mas kilala sila sa tawag na water dragon dahil nga sa pagkakahalintulad ng itsura nila sa legendary creature na dragon. Ang axolotl ay isang amphibian na kamag-anak ng salamander at matatagpuan sa Lake Xochimilco sa southern part ng Mexico City. Kilala ito dahil sa kakaibang itsura nito na tulad ng parang may palamuting hasang o gills sa gilid ng kanyang ulo. Meron din itong mukhang laging nakangiti at nananatiling parang bata ang anyo kahit na matanda na ito. Pero ang pinaka-amazing sa axolotl ay ang kakayahan nitong mag-regenerate. Kaya nitong patubuin muli ang kanilang mga paa, ang kanilang mga buntot at maging ang bahagi ng kanilang puso at utak. Isa talaga itong may tuturing na biological wonder na pinag-aaralan nga ng mga scientists sa buong mundo. Alam mo ba na ang giant honeybee ay may kakaibang defense mechanism laban sa kanilang mga predator? Ito ay tinatawag na shimmering o Mexican wave. Sabay-sabay silang gumagalaw para takutin ang kanilang predators at nagsisilbi nga rin ito bilang komunikasyon ng bee colony. Kapag may banta, mabilis na kumakalat ang mensahe, kaya lahat ng bubuyog ay sabay-sabay na tumutugon. Ang shimmering na mga bubuyog ay isang napakatalinong defense mechanism ng ating kalikasan. Dahil nga rito ay nalilito at natatakot ang mga predators, nagmumukha silang mas malaki at mas delikado at napoprotektahan ang kanilang pugad nang hindi kinakailangan lumaban sa mga predators. Bago bayuhin ni Bagyong Opong ang Pilipinas noong September 26, 2025, namataan sa iba't ibang panig ng bansa ang pulang kalangitan. Ang fenomeno na ito ay tinatawag na red sky. Ito ay epekto ng pagkakalat ng mga liwanag o light scattering sa ating atmosphere. Kapag maraming alikabok, moisture at ulap sa hangin, lalo na bago ang isang malakas na bagyo, mas nangingibabaw ang kulay pula sa ating kalangitan. April 2024, kitang-kita sa video kung gaano kalakas ang pagbayo ng lindol sa Meilun River Bridge sa Taiwan. Ang lindol na ito ay bahagi ng malakas na pagyanig na tumama sa Hualien na isa sa pinaka-apektadong lugar noong April 2024 earthquake. Siguro ay nakarinig ka na ng kwento tungkol sa mga San Telmo.
Sinasabing ito yung misteryosong bolang apoy na lumulutang sa hangin at bigla na lang lilitaw sa gitna ng kadiliman. Sa mga probinsya, marami nagsasabing nakakita na sila ng ganito sa mga kagubatan at sa mga liblib na lugar. May ilan pa nga na naniniwala na ito ay kaluluwa o kakaibang elemento na di umano'y nagbabantay sa maraming kayamanan. Pero ayon sa siyensya, maaaring ito ay natural gas o electrical phenomenon lamang na nagliliwanag sa gabi. Ikaw, may narinig ka na bang kwento tungkol sa mga San Telmo? Nakakita ka na ba ng bolang apoy? Alin sa mga kakaibang bagay at pangyayari ang nagustuhan mo? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.